Breaking news mga kababayan ko, no, mga kabengador, shoutout po sa inyo diyan, no. Ito po muli ang inyong lingkod, Virador Peak Watcher Service. So ito nga mga kababayan, ang balita natin ay naku po, magiging madugo talaga ito. Magiging madugo ang sistema ng ano po, ng pag-iimbestiga dito po sa 18 kargador, mga kababayan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Alam niyo po kung bakit? Dahil po, iniwan na daw sila sa ere. Yan yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Yan po yung sinasabi natin kamakailan dito sa ating live streaming. 'Di ba? Ano, na darating sa punto, darating ang oras na sila ay bibitawan at iiwanan dahil nakapag-ingay na sila Mike Defensor. Nakapag-ingay na ang mga senador. 'Di ba? Yan ang masakit na katotohanan, 'di ba, mga DDS? Yan ang masakit na katotohanan, 'di ba? 18 ex-Marines. 18 ex-Cargador, 'di ba? Ito kasing sinasabi natin, umpisa pa lang, halatadong scripted na kasi. 'Di ba, mga kababayan ko? Halatadong scripted na po. Bakit? Batay sa kanilang batay po sa kanilang tawag dito, sa kanilang mga statement na binibitawan, 'di ba? Hula-hula na lang. 'Di ba? Comment down below nga kung may maayos na statement yung 18 ex-Cargaro. 'Di ba wala? Wala pong matinding pasabog. Paiba-iba pa yung statement. Ngayon sila naiipit, sabi nila. Sinabi na natin nung umpisa pa lang yan, mga kababayan, sila ang ipapahamak nitong mga gumagamit sa kanila. Diba? Kasi bakit? Kasi obvious naman eh. Obvious naman na propaganda lang ang gustong gawin nito nila Aimee. Cayetano, Alan Peter Cayetano, Marcoleta, sino pa? Pia Cayetano, bungkatin nyo na wala nga si Legarda, diba? Nawala si Legarda. Anong sabi ng ng attorney nila? Sabi, nagkamali daw. Umarap po sila sa sa DOJ, Department of Justice. Inimbitahan po ang 18 ex-Cargador at doon nila nalaman patong-patong ang reklamo at kaso nila. Lalo na yung kay Sharon Cuneta. Hindi po Sharon Cuneta ipapaalala lang natin. Si Miss Sharon Cuneta po ay personal private individual po. Hindi po siya public service or public servant. Wala po siya sa public service. Hindi siya senador or hindi siya mayor, hindi siya etc. kahit ano. Sinasamahan lang niya Kiko para po bumisita dun sa mga nasalanta. Ang kaso, ang problema mga kababayan, humingi ng dispensa itong 18 ex-Cargador. Paano? Nagkamali daw sila. Ito ang problema. Damage has been done. Yun yung sinasabi natin eh, 'di ba? Nangyari na ang dapat mangyari. Na-public na yan, na isa-publiko na yan, nalathala na, nahusgahan na. Tapos sorry lang. Hindi pwede 'yon, ha? Kahit kayo ba, papayag ba kayo? Papayag ba kayo na bulihin, 'di ba? Nitong sambayan ng Pilipino, private citizen ka, 'di ba? Hindi ka naman public service, wala ka sa public service, wala ka sa 'di ba? Industriya ng politika. Asawa mo politiko, pero it doesn't mean na ikaw ay nasa asawa ng politiko o ikaw ay nasa sirkulo
na mga kaibigan mo ay politiko din, na artista, ibig sabihin politiko ka na rin at nararapat kang idawit. Hindi po yun. Hindi po ano yun, di ba, mga kababayan ko? Para maaalala natin, di ba? Si di ba, dinawit nila, sino po? Maricel Soriano. May nagdawit, di ba, sa isang hearing sa Kamara. Hindi naman napatunayan, 'di ba? Hindi naman napatunayan pati doon sa ito no? Sa budget ni Sara Duterte. Kailangan mga kababayan, pagka naglabas ng statement or yung testigo, dapat merong batayan at basihan, 'di ba? May ilalatag kang ebidensya. Ang problema nga dito nga kay Sharon Cuneta, naging problema rito. Walang ebidensya, picture lang. 'Di ba? Nagkamali daw ng scroll, hindi pwede 'yun. Nasa kayo nasa public conference, tawag dito, press conference kayo, 'di ba? Ang dami nakakapanood na sambayan ng Pilipino, nahusgahan si Ma'am Sharon, 'di ba? Si Kiko Pangilinan. Si Senator Kiko. Tapos sorry lang. So eto nga mga kababayan, eto po yung sabi ng 18 ex-Marines. Okay? Bibigyan natin reaction to, 'di ba? Pakinggan natin to. Yung tinaguriang Maleta Boys sa pagdawit kay Senator Kiko Pangilinan sa isyu ng mali-maleta umanong kickback. Live mula sa TV5 Media Center nungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong pahayag na abogado ng mga umano'y bagman? Jiggy, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lang umano ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong isang linggo. Ni Baligod, hindi sila ang gumawa ng slideshow ng mga larawan. Wala din naman daw sinabi ang mga umano'y bagman nang ma-flash ang picture ni na Pangilinan. Hindi katulad sa ilang politiko at personalidad na derechahan nilang sinabi na pinaldalhan ng mali-maletang pera. Dagdag pa ni Baligod, ayaw na nilang palakihin ang issue. Narito. Yung tinaguriang Maleta Boys. Diba? Ginisa kasi sila. Naitanong din kasi sa DOJ, mga kababayan, sa Department of Justice. Itong regarding kay Sharon Cuneta. At pinabulaanan nga nila sa DOJ, itong nila mismo, statement nila mismo. Tumagilid po. At ang feeling nga nila, mga kababayan, ayon sa kanila ay feeling nila ay iniwanan na sila sa ere. ng mga senador na ito. Diba? Kasi yan ang mahirap Diba? Yan ang mahirap, mga kababayan. Yung maglalabas ka ng mga statement mo na hindi ka naman sure. Ngayon, pag nabalikan kayo, wala na kayong kakampi, di ba? Saka kayo mag-iiyakan. Pero ito let's bigyan din natin ng kahit papano simpatya itong 18 ex-kargador. Ayag ba kayo? For the meantime lang, ipagpalagay na natin, mga kababayan, bigyan na natin sila ng credits na sila ay lumabas para sa katotohanan. Diba? Ibigay na natin sa kanila yon. Gusto nila katotohanan. Ang problema dito, mga kababayan, lahat ng sinabi nila sa publiko, lahat po ng dinawit nilang pangalan, hindi na po nila kayang linisin. At lahat po ng nag-ano sa kanila, nagdemanda sa kanila, hindi na po nila kaya pasinungalingan. Kasi bakit? Nangyari na ang dapat mangyari. Na-file na at sinabi nila yon on live, press conference, dun sa fake Blue Ribbon Committee na ginawa ni Cayetano at Marcoleta. Ngayon, naiipit sila sa sistema, mga kababayan ko. Bakit sila naiipit sa sistema? Dahil nga tanga sila. Ganun lang kasimple yun.
nagpakatanga sila, nasilaw sila sa pangakong pera. Na di umano ay babayaran sila ng 5 million pesos each. Na hindi naman talaga nila kaya kitain, 'di ba? Kahit sino naman, 'di ba? Aminin na natin, wag na tayo pa ka-hipokrito. Ikaw operang ka, magsisinungaling ka lang, di ka ba papayag? Lalo na, 'di ba? May protection ka pa dun sa mga senador. Di ka papayag? Natural papayag ka. Ang problema nga lang, so far, mga kababayan, wala na yung senador. Iniwan na sila nung senador. 'Di ba? At mainit nga ang talakayan, no? Sa social media, especially sa Facebook. Nagkakagulo po ang bawat kampo, maging ang mga Duterte camp, no? Na di umano ay dapat daw, no, na saluhin daw ito ng mga senador na nag-assist sa kanila, which is sino po ba yung nag-assist sa kanila? Di ba si Marcoleta? Di ba si Alan Peter Cayetano? Kaya ngayon parang ang dating sa mga DDS supporter, 'di ba? Kanin lamig. Ang feeling nila itong mga itong mga senador na ito na nasa likod ng 18X Cargador, mga kababayan, mga kabenggador, parang kaning lamig. Bakit nga ba kanin lamig? Kasi nga nanlamig sila. Parang biglang mga naging bahaw. Nung nalaman nila sa DOJ na patong-patong ang reklamo na isinampa, especially ni Ms. Sharon Cuneta. Diba? Kayo man diba? Kung pati kayo kasuhan, diba? Kasi sino ba naglabas diyan? Sino ba naglabas niyan? Maliban kay Balingod, diba? Maliban kay Baligod, sino naglabas diyan? Mike Defensor, may kaso ka din. Sino pa? Marcoleta, may kaso ka din. Ewan ko lang si Alan Peter Cayetano kung kakasuhan, baka nakiusap. Diba? Pero yan, confirm yan, mga kababayan. Confirm po na may mga kaso yan. Masyado kasi mga bida-bida. At ito nga, ang sabi ng iba, bumaliktad daw. Bumaliktad na daw itong 18X Cargador. Ayon sa mga ibang DDS supporter. Dahil bakit? Bigla daw kumambyo itong 18X Cargador. Bigla daw naglabas ng sama ng loob. Baka daw di umano lumapit na kay Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una mga kababayan, iklaklaro lamang po natin. Wala pong inaano diyan si Pangulong Bongbong Marcos, ha. Baka na naman kasi divert tactics na naman ng mga DDS. Pag bumaliktad ang 18X Cargador dahil nabwisit sila sa mga senador na nasa likod nila, sabihin nitong mga kargador na ito, ito binayaran kami nito ang talagang nagbayad sa amin, nagpalabas sa amin itong Duterte na ito. Paano kung ganun sabihin ng 18X Cargador? Di sasabihin ng mga DDS, tama nga kami. Nabayaran nga kayo. Nabayaran nga kayo ni Bangag, sasabihin na naman. Alam na natin yung laruan Alam na po natin yung laruan ng mga didilis. 'Di ba, mga kababayan? Lahat yan ibabato nila yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung itong itong pag-tiklop, okay? Itong pag-iyak ng mga ngayon, ng mga 18X Marines or 18X Cargador, wala pong kinalaman ang ating mahal na Pangulo dahil hindi po siya nangingialam sa pag-iimbestiga. The usual, mga kababayan, ang pinapakailaman ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam po, yung mga ghost project ni Digong nung panahon niya. Dahil talamak nga po ang korupsyon nung panahon ng admin
admin ni Digong. Dating administrasyon ni Digong yun, mga kababayan. Gangsta, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even